Ang pagtubos at sino ang karapat-dapat na dapat masunod. Ang kwento ng tunay na ng tubos may isang pamilya na may minanang lupain mula sa kanilang mga magulang, ngunit dahil sa kahirapan, napilitan silang isangla ito. Ang lupang yun ay alaala ng kanilang pagkakaisa at tanda ng pagmamahal ng kanilang mga ninuno, kaya't lahat sila'y nangarap na muling maibalik sa kanilang pag-aari. Dumating ang panahon na isa sa kanilang magkakapatid ang nagsakripisyo, siya'y nagtiis ng hirap, nag-ipon, at nagsumikap. Sa huli, siya ang nakatubos ng lupa, kaya't sa kanya dapat mapunta ang karangalan at pagkilala. Ngunit may isang kapatid na hindi tumulong at hindi naghirap, subalit nagmamayabang na siya raw ang may karapatan. Sinabi niya, "Ako ang masusunod, kahit hindi ako ang naghirap, akin ang desisyon." Nagugat dito ang inggit, pagmamataas, at pagkasira ng kanilang magandang samahan. Pagtutulad sa espiritual na buhay gaya ng lupa, ang buhay ng tao ay nalugmok sa pagkakasala at noalay sa Diyos. Si Kristo ang tunay ng tubos, siya ang nag-alay ng kanyang dugo at buhay upang tayo'y maligtas, siya lamang ang may karapatan sa ating kaligtasan. Mas mahigit, sapagkat kayo'y binili sa isang halaga, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 20. Si Lucifer ang gaya ng kapatid na nagmamarunong, hindi siya ang tumubos, ngunit gusto niyang siya ang masunod, kaya't pinapasok niya ang kasinungalingan at kasamaan sa puso ng tao. Mas mahigit, siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan, Juan Kapitulo 8 versikulo 44. Mga mabubuting ugali na turo ni Kristo pag-ibig sa kapwa, Juan Kapitulo 13 versikulo 34. Kapakumbabaan, Filipos Kapitulo 2 versikulo 3, pagpapatawad, Mateo Kapitulo 6 versikulo 14. Katapatan, Kawikaan Kapitulo 12 versikulo 22, pagsunod sa Diyos, Juan Kapitulo 14 versikulo 15. Mga masasamang ugali na gawa ni Lucifer inggit at kayabangan, Kawikaan Kapitulo 16 versikulo 18. Kasinungalingan, Juan Kapitulo 8 versikulo 44, galit at puot, Efeso Kapitulo 4 versikulo 31. Paghahangad ng sariling kapakanan, Ikalawang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 2, pagmamatigas sa Diyos, Isayas Kapitulo 14 versikulo 13 hanggang 14, aral hindi ang nagmamayabang ang may karapatan, kundi ang naghirap at nagsakripisyo. Sa ating buhay, si Kristo lamang ang tunay ng tubos kaya't siya ang dapat kilalanin at sundin. Huwag tayong pilin lang sa mga bulong ng kaaway na nagdadala sa atin tungo sa kasamaan. Mas mahigit, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Juan Kapitulo 14 versikulo 6.